Alam nyo, kaya maraming artista na tumanda na hindi na kinukuha, wala ng project, nalungkot ang buhay kasi yun na nga ang sitwasyon, nag-self-pity pa. Huwag kang magsa-self-pity. Lahat ng industriya, darating ang araw, hindi na tayo papansinin. Lalamlam ang buhay natin. Okay, Gilibers, usapang OFW naman tayo. At 50 or habang tayo nagkakaedad, may fallback ka na ba? Yes, as an OFW, isa yan dapat sa pinag-iisipan natin. Ano ang fallback mo? Let's go, let's go. Okay, so bakit natin naging topic yan? Ito po kasi napanood ko ang isang interview kay Judy Ann Santos. So, kung mapakita sana, no? Pero ito ang sinabi niya po. Gusto ko basahin para namnamin natin bawat linya na binitawan ni Judy Ann Santos. Ang industriya namin, habang tumatanda, mas lalong hindi pinapansin. That's the movie industry. Which is so sad. Sa Hollywood, mas tumatanda, lalong nagkaka-premium. Okay, so mas tumatanda, lalong nagkaka-premium. Sa Hollywood po yan. Ang artista, nakakalungkot. Kaya ako nag-aral kasi kailangan may fallback ako. Pinaghahandaan ko ang lungkot na yon. Yung lalamlam na yung karera ko at wala nang kumukuha sa akin. Dapat alam kong kumita, alam ko kung paano ako magtrabaho. Ito yung wisdom na makukuha natin kay Judy Ann. Alam niya, darating ang araw, lalamlam ang kanyang career as an actress. Alam niya din, darating ang araw, hindi na siya papansinin. Hindi na siya kukuhaning artista. Di ba yan naman nangyayari dito sa Pilipinas? Pag matanda ka na, artista, hindi ka na pinapansin. Okay? So, tinan naman natin ang industriya sa OFW. Paano kung dumating din ang point na tumanda tayo? Papansinin ka pa rin ba ng iyong agency? Papansinin ka pa rin ba ng iyong amo, ng iyong boss? So, yan ang tanong natin. Kaya kailangan sagutin natin at tayo ay ready. So, alam nyo, may nakuusap akong isang seaman. So, sabi niya sa akin, Dok, gusto ko na mag-join dyan sa inyong community, sa IMG. Kasi ayoko na mag-seaman. Dahil, habang nagkakaedad ako, pahirap ng pahirap ang requirements para makasampa ka daw, para sumakay ka sa barko. Hindi ko alam, no, hindi naman ako seaman, pero yan ang kanyang sinasabi. Alright? So, anong dapat nating gawin? Okay, ganito po dapat nating gawin. Dapat isipin natin, already tayo, na darating ang araw, ang katawan mo, hindi kaya ang nature ng work mo pagdating ng araw. At pagdating po ng araw, hindi mo na rin kaya ang working hours. At baka hindi mo rin kayanin ang klima dyan sa ibang bansa pag tayo ay nagkakaedad na. So, ayan ang mga katotohanan na dapat nating iniisip habang tayo'y kumikita sa abroad. Alright? So, paano tayo maghanda? Kagaya ng sinabi ni Judy Ann, dapat mag-aral tayo. Kaya sabi niya, kaya ako nag-aral. So, diretsahan sinabi niya, kaya ako nag-aral para may fallback siya. Kaya ikaw, mag-aral ka din. Kung merong opportunity dyan na matuto tayo ng bagong skill, gawin natin. Huwag tayong matamad mag-aral pag nasa abroad tayo. Huwag tayong gala ng gala na para tayo turista sa abroad. Pag meron kang bakanting oras, bakanting araw, mag-aral ka ng bagong skill, lalo kung libre naman. Huwag kang tanggi ng tanggi sa mga bagong itinuturo sa iyo dyan sa trabaho mo, sa mga bagong skill na matututunan mo. Si Judy Ann nag-aral ng bagong skill. Maraming artista nag-aral ng bagong skill. Kasi alam nila, lalamlam ang career nila. Okay? So, mag-aral ka. Dapat meron kang bagong skill. Para pag uwi mo dito, pag ikaw ay matanda na, pag 50 ka na, pag 60 ka na, meron kang gagawin. Okay? So, pangalawang paghahanda natin, fallback natin is dapat ready ang isipan natin. Ready ang isip mo. Hindi ka dapat magsa-self-pity. Alam nyo, kaya maraming artista na tumanda na hindi na kinukuha, wala ng project, nalungkot ang buhay kasi yun na nga ang sitwasyon, nag-self-pity pa. Huwag kang magsa-self-pity. Kailangan ready ka na darating ang araw, tatanda ka, hindi ka napapansin ng maraming tao, baliwala ka na sa ibang community. Dapat malaman mo yun. Dapat ready ka doon. Kasi ang industriya, I think hindi lang sa pag-aartista, lahat ng industriya, darating ang araw, hindi na tayo papansinin. Lalamlam ang buhay natin. Lalamlam ang career natin. Lulungkot tayo. Kaya dapat ready tayo dyan. As an OFW, darating araw, uuwi ka dito, lalamlam ang career mo, malulungkot ka. Hindi tayo papansinin. Hindi kagaya, di ba, pag umuwi ka kayo dito sa Pilipinas, di ba? Kayo lahat pinapansin.
punta dito diyan, marami kayong bisita, pero pag wala ka na sa abroad, hindi ka na pupuntahan. Okay? So, next na dapat natin gawin. Pero bago yan, magkape muna tayo. Kape po tayo. And of course, meron tayong life and business coaching. Pwedeng online or offline si Rockstar. PM lang sa personal FB ko po. Okay? Alright, so, be self-sustaining. Kailangan nasusustain mo yung sarili mo. Kailangan habang kumita ka ng kumita. Mag-ipon ka ng mag-ipon pag nasa abroad ka. Di ba sabi ni Judy Ann, dapat habang kumikita ka, galingan natin. Galingan mo habang kumikita ka. Kumikita ka dyan ng 100,000, galingan mo. Sige pa, hanggat kaya mong kitain. Lahat ng kaya mong kitain dyan sa abroad. Okay? Tapos, mag-ipon ka ng sapat. Mag-ipon ka para sa future mo. Para hindi ka mukhang kawawa. Pag uwi mo dito sa Pilipinas, maraming OFW, kawawa. Ngayon tumanda sila. Wala silang pera. Naiwan sila ng anak nila, iniwan sila ng asawa nila, wala silang pera. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Malamlam ang buhay. Kung kailan tumanda, doon lumanlam ang buhay. Nagpakahirap ng matagal sa abroad. Tapos nung matanda na, wala nang pumansin. Huwag natin ngayon dumating sa buhay natin yun. Okay? So, OFW, dapat may fallback. Okay? Pag-uwi mo, pag nagkaedad ka na. Let's go, let's go. Kape po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way para magkaroon ka na ng investment sa mutual fund and maka-start ka na ng Kaiser mo. Ang Kaiser 3-in-1 po yan. May healthcare, life protection, and investment. PM na sa personal FB ko. Let's go, let's go!